Yan mga bro, so magandang araw sa inyong lahat ano. So kung nakita niyo mga bro, meron tayo ditong bahay na gagawin. So hindi mo na motor yung pag-uusapan natin ngayon. So hindi mo na motor yung gagawa natin ng tutorial. So tuturuan ko naman kayo mga bro kung paano mag-wiring ng isang bahay, kung paano ang tamang pag-install ng mga switch, mga receptacle, tamang pag-wiring. Mag-install kasi tayo mga bro naman ng mga devices. So ngayon kasi mga bro ay nandito po tayo sa Bicol, sa Tabaco, Albay. Mamayang gabi din ang biyahe natin papunta ng Laguna. Okay, so yan, bago natin umpisahan yung video ngayon araw, yung mga bago pa lang dito sa ating channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe para po lagi kayong updated kung meron po tayong mga panibagong videos na mga i-upload. So tara! Yan mga bro, so bali ito yung gagawin natin na, yan, yung wawiring natin. So, labas muna tayo, pakita ko sa inyo yung pala yung dala natin na motor galing ng Laguna. So, Rossi KRY 200. Grabe, ang sakit sa puwit mga bro kasi ang liit kasi ng ano nito eh. Yan o. Liit ng upuan. Yan, tapos yan, ito yung gagawa natin ng wirings kasi walang nakabang kasi dito mga bro. Kumbaga wala sa plano yung gumawa ng pinagpraktisan din kasi itong gawin eh. Yung bahay. Pati tuloy yung mga plano. Kita nyo naman, medyo tabingi yung ano, yung layout. Tapos, kasi, halos lahat dito wala. Tingnan nyo man, nakatiwangwang yung meter natin, nakatiwangwang. So, iayos din natin yung mamaya. So, ito pinahuli na natin ano, pero iwan ko lang. Kasi ngayon pa lang din bumibili ng gamit. Yung may-ari nito. So lagyan natin ang mga receptacle. Meron naman siyang mga alambre. May flexible hose siya. May alambre naman siya. Pero check natin mamaya kasi hindi ko lang din alam kung saan papunta yung mga hose na yan. So meron naman siyang alambre. Anuhin na lang natin. Tapos dito mga bro, hindi pwede nakaganito kasi nakaano eh. Kung makakita nyo mga bro, walang nakaabang ano yung... Ito kasi yung galing ng poste. Yung load papunta na dito sa loob. Pagdating doon nakabuhos, nakasabay sa buhos. So tiktikan natin yan. Lagyan natin ng ano yan, na kahit flexible hose kasi hindi po pwedeng ganyan. Ayan, tapos dito naman sa loob, pagdating dito, ayan, nakatiwang bang, nakarekta. Yung may receptacle naman siya mga bro, kasi dumiretso yan doon. Kung mapapansin nyo, wala siyang nakaabang na fuse box or yung tinatawag natin na circuit breaker. So napakahalaga mga bro na yung sa bahay, meron ko yung safety breaker kasi yan yung magsisilbing safety natin. Kasi pag once na nagkaroon ng trouble, nag-short yung saksakan o mayroong nakuryente or nagkaroon ng load, nag-overload, dapat ang unang bibigay dyan is yung fuse. Parang motor lang din. Di ba kailangan natin sa fuse? Pagka nasunog may nasunog yung wiring, magti-trigger or puputok agad yung fuse. Dito naman sa breaker, magti-trip po yan. Or kung yung sa fuse box na design, magpuputok yan, papalit kayo ng fuse. Pero yung mga ano ngayon mga bro, yung mga latest na ngayon kasi matagal na kasi tayo hindi nakakapag-wiring ano mga bro. Sa mga hindi nakakaalam, yung una nating trabaho kasi mga bro ay nagwa-wiring talaga tayo ng bahay. No, malalaki, mga ospital, mga building yung ginagawa natin. Ayan. So kaya ka mga bro, napakahalaga na mayroon po tayong panel or yung ating circuit breaker kung tawagin. So may nakabang naman siya mga bro. So dito lang natin ilalagay. So sa paglalagay mga bro ng panel, gaano ba kataas? Wala kasi. Ito kasi bro, sa ano, mayroon kasi mga standard na sukat yung mga switches natin, pero ibabagay na lang natin dito sa may-ari, tatanungin natin kung gaano kataas. Pero yung panel natin dapat ano siya, hindi siya masyadong mataas. Okay, hindi rin naman siya masyadong mababa. Kumbaga easily accessible kumbaga. Yung pag nagkaroon ng emergency, pwede niyo siyang ibaba. So dito tayo magkakabit siguro ng panel. Tapos maglalagay tayo ng branch ng mga ano ng panel, mayroon tayong load, ay mayroon tayong outlet o CO, tsaka yung mayroon tayong mga saksakan. Okay? Meron tayo iibahin natin yung linya ng lightings. So gagamit tayo dun mga bro ng 30 amperes. Ay 15 amperes na circuit breaker lang yung sa lightings natin. Sa CO naman gagamit tayo ng
20. Tapos siguro magme-main tayo ng 30 or kahit 60 amperes na main natin kasi magpaplano ito magkabit ng ano mga bro ng aircon, di ba? Kaya tataasan na natin. Pero ihiwalay natin yung ano kasi medyo malaki din naman 'to, eh. Yan mga bro. Di ba? Di malaki. So ilang ilaw yan? To, 1, 2, 3, 4, 5. Ayan, ngayon, wala rin kasi itong plano, tayo na lang magpaplano. Dito, magkakabit sila ng isang CO, convenience outlet, pero walang nakaabang. Tapos, dito sa loob, kasi meron pa dito mga bro sa loob. Ayan, dito naman, meron na siya nakaabang. Oh. Meron na tayong utility box, pero walang wiring. Ayan, nakatiwang-wang ang mga wire dito. Pangit to. Pangit to. Ano pa? Dito naman, ang gusto ng mayari mga bro dito, siguro dalawang switch, isang 3 gang, tsaka isang 2 gang siguro. Ano ba yung gang? Yung gang mga bro, yun yung ano, yung, kung, di ba mayroong mga switch na isang piraso, merong isang switch na dalawahan, tatluhan, no? Pag tatluhan, 3 gang yung, pag dalawa, 2 gang, pag isa, 1 gang ang tawag. Yun yung tinatawag na gang sa switch. So mamaya, antayin natin yung ano, antayin natin yung mga pinamili. Kasi gabi tayo gababiyahe mga bro ng Palaguna mamaya. Okay? Ganun lang mga bro. Tamang liat lang. Tuturuan ko mamaya kung paano magano kasi matagal to kasi magtitik-tik pa tayo ng mga dadaanan. Pero sabi ko doon sa may-ari mga bro, ano na lang, ilalatag ko na lang yung wire. Tapos siya na lang bahala magdikit. Kasi hindi natin kakayanin ngayon yan ng oras natin. Home service tayo ngayon mga bro. Kaya mga bro, bali ang unang gawin natin dito. So tanggalin natin tong pagkadikit dito. So tiktikin natin yan para ma-pisto natin dito yung panel niya. Yan, nagpakarekta na to. Ilaw. Ayan, wala na yung switch niya. Lulo ko na. Tapos ito yung main natin. Dumiretso siya doon para magkaroon ng ilaw doon sa likod. Ayan. So bali gagamit lang tayo dito ng isang size na wire mga bro. No? Yung stranded wire na THWN. 2.0 lang gagamitin natin dito. Yan o. So, kung bubuhin natin ito mga bro, masyadong mahaba yung video natin. So, fast forward na lang natin. So, tuturuan ko naman kayo mamaya kung paano natin nilatag yung wire. Tapos, kung saan natin ipipisto yung mga outlet, no? Ay! Anong oras na? Pati hapon na rin. Yan mga bro. So, update tayo, no? Bale, ito yung gagamitin natin na panel board. Lighting panel board, sideman. Yan, so ano siya, bali 4 branch. Ayan o. Ayan. So bali yung bus bar niya 4. So ang pwede natin ikabit dito 4 na breaker. So isang main, bali 3 yung magiging load. Pero 3 lang kakabit natin. Ito. Ayan. Makabigit yung mga parts. Okay. So, kulangin tayo sa oras nito mga bro. Kasi anong oras na? Mag-aalauna na. Dito natin siya kakabit. 2 hours later. Wala, dito tayo nakapag-update. Yan mga bro. So, update tayo. Hindi ko na napakita sa inyo. Bali na ilatag na natin yung panel niya. Ayan. Dinugtungan lang natin yung mga flexible hose. Kasi mga bitin. So, naglagay na rin tayo dito ng isa. Yan, para dito sa CO, kakabit tayo ng isang outlet. Problema dito kasi, sabi ba yung mga layout? Kasi maglalagay tayo dito ng 2 utility para sa switch sana. Kaso kung kukontrolin natin itong yung nandito sa likod na 2 ilaw, ayan, kung kukontrolin na natin yun, problema, walang mga nakaabang sa loob. Ito yung mga bro mangyayari. Ngayon, yung flexible hose papunta doon, wala. Ito yung papunta dito, dumiretso sa doon. Ngayon, ang problema naman kasi dito, ganito. Ito ang problema. Itong flexible hose na yan, hindi yan papunta dito. Papunta yan doon. Tapos, iikot siya dito. Ngayon, maglalagay tayo ng 3 gang dito. Para dito sa ilaw, tsaka doon sa ilaw, tsaka doon sa ilaw. So, malalayo, di ba? Ngayon, kung kukontrolin natin yun, so, papasok dito sa flexible hose. Ano siya? Papatak 3 return ay
Bali, limang return kasi limang ilaw. Isang hotline. So, bali, 6 na wire. Baka ma-stress yung ating flexible hose. Kasi mga bro, yung mga hose na yan, yung mga 1/2, yung 3/4, meron po yung mga nakakibat kung ilang wire ang pwede nating ipasok. So, may stress yan. So, hindi pwede. Ang mangyayari mga bro, total, meron nakabang na flexible hose dito para sa switch daw ito, kaso nasa bigya hindi siya nakalabas sa so papatak, paano kaya yung diskarte dyan? So problema. Kaya mga bro, update ko kayo mamaya kasi siguro kahit malagyan lang natin ng ilaw, susunod na lang natin yung iba kasi kulahin tayo sa oras. May ilatag lang natin yung panel tsaka ito kasi mga bro, kailangan natin itong maisaayos. Kahit siguro ngayon siguro dito tayo magkabit. Ayun pala yung dito tayo maglalagay ng service entrance. Ayun, may nakaabang naman siya doon. Isang service entrance. Okay? Yan mga bro. Ito lang muna. Mamaya balikan ko kayo kasi walang taga-video dito sa atin Walang taga-video. At yun na. 2 hours later. Yan mga bro, so update tayo Pasensya na kayo kung ngayon lang tayo nakagawa ng video. Kasi mga bro, gabi na, hinahabol ko yung oras. Alas 6 mag-alas 7 na. Ay, hindi pa naman, alas 6. So bali, dito natin nilagay yung panel. So mayroong 4 na branch, 3 yung nagamit natin. Tapos, ito yung supply ng ating pang service entrance, yung main. 60 amperes, 15 amperes yung lightings, 20 naman yung outlet. Tapos merong spare kung gusto mo halimbawa mag-aircon or ibang load. Ayan. So, lahat ng size dito mga bro, ginamit natin yung duplex wire kasi wala tayong 5.5 or 3.5 na pang service entrance. Pero yung outlet natin CO, pinagsama ko na ng 2.0. Ayan. Okay? So ito naman, meron tayo yatang, kung di ako nagkakamali, meron akong video sa YouTube kung paano mag-install ng Koten na circuit breaker. Plug and play lang naman yan mga bro, halos lahat. Tapos, nalagyan ko na rin ng, kung makikita nyo, napagana na natin yan. So naglagay tayo dito ng 3 gang. Yung 1 gang hindi na natin natapos suklayin tayo sa oras. Ayan meron na tayong switch. Tapos, yung dito, nakabitan ko na ng receptacle yan. Pati dito. Ayan. Ang problema, wala namang ilaw. Wala tayong ilaw. As dito, nakabit na rin natin dito. Ayan. So, yung switch natin. Okay na, di ba? Ayan. Plug and play lang yan. Madali lang din naman yan. Pensya na kayo mga bro, Akala ko makagawa tayo ng step by step tutorial kaso hindi tayo nakagawa. Gagawa tayo ng diagram mamaya pagkatapos ko. Kasi yung dito sa likod mga bro, dito ko din lang sa ilalim yan. Ngay sa taas. Yan, yung service entrance natin, dito natin nilagay. Tapos, yung meter di ko na naayos mga bro. Wala na kasing oras kung makita nyo mga bro, gabi na po. So mamaya, biya pa tayo ng Laguna. Tapos, ito, yung wire na ikakabit natin na lang. Okay, yung ito na lang yung ikakabit natin mga bro. Ano na lang yan, yung main supply ng aircon. Ay, aircon. Aircon ka ng aircon. Ayan, ref. So, hindi pa sila nakapagpagapang dito. Meron naman silang nakaabang mga bro, ayun yung mga outlet. So, ipapagapang na lang yan dyan. Dyan. Diba? Tapos ito, irerekta muna natin yan. Pero pagsasamahin natin sila dito sa isang circuit breaker, bali ang outlet pa lang natin ay isa pa lang. Ayan. So, bali mga bro, ang mangyayari niyan, iba ang breaker ng lightings, iba naman ang sa outlet. So bali
Tapos na natin i-install lahat. Pasensya na kayo kung hindi tayo nakagawa ng tutorial kung paano natin ikabit to. Paano natin kinabit natin? Basic lang dinamit naman bro yung 4 branch. Kasi minsan nagkakabit tayo nito ng 60, may 30 branch. So, pero ganun din ang proseso. Mas konti ang branch, mas konti yung wirings na gagawin natin. Wala kasi sa plano mga bro yung gaya na kulay-ilay yung mga wire. Ano na lang natin yan kasi hindi pa naman talaga yan dyan. Ang mangyayari dito mga bro, yun yung nakabang na ayan, yung nasa ilalim ng mga outlet. So, dito tayo, lahat ng outlet, dito natin ipapadaan sa ilalim. Kagaya nitong isa. Ayan. So ngayon, naka-on na yan, meron na rin supply ito mga bro. Yung tatlo na yan, may supply na rin yan, kasama dun sa ref. Ayan. Sorry. Okay. Tapos dito, ayan, halos functional naman lahat mga bro yung kinabit natin. Okay? So, dito yung wifi, yung ref naman gumagana. Okay, so siguro mga bro, dito lang yung video natin. So, magpe-prepare pa tayo kasi uwi pa tayo ng Laguna. Malayo-layo pa ang biyahe natin.